Mga kaibigan, isa na namang napakalaking laban ang ating matutunghayan sa Western Conference Finals sa pagitan ng Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs para sa kanilang napakahalagang Game 2. Matapos maagaw ng Spurs ang Game 1 sa isang matinding double overtime thriller, mas lalong naging mainit ang seryeng ito at ngayon ay nasa ilalim ng matinding pressure ang Thunder dahil ayaw nilang mahulog sa 0-2 deficit bago pa lumipat ang serye sa San Antonio. At kung pagbabasihan natin ang unang laro, masasabi nating isa ito sa pinaka-entertaining at pinaka-physical na laban ngayong playoffs. Parehong koponan ay walang gustong bumigay at makikita talaga na ang bawat possession ay sobrang importante. Halos dalawang koponan ay nagpalitan ng lamang sa kabuuan ng laban hanggang sa overtime kung saan mas naging kalmado at mas naging clutch ang Spurs sa mga huling minuto. Isa sa pinakamalaking dahilan ng panalo ng Spurs ay ang napakalaking performance ni Victor Wembanyama. Talagang ipinakita niya kung bakit siya itinuturing na isa sa pinakadominanteng batang superstar sa buong NBA ngayon. Sa Game 1 ay halos wala nang sagot ang Thunder sa kanyang haba, depensa, rebounding at scoring ability. Nakakapuntos siya sa ilalim, sa mid-range at kahit sa perimeter ay nagiging problema siya dahil sa kanyang shooting touch. Pero higit pa sa scoring, ang pinakamalaking impact ni Wembanyama ay ang kanyang depensa. Ilang beses nating nakita sa Game 1 na nag-aalangan umatake ang Thunder dahil alam nilang naghihintay si Wemby sa ilalim. Maging ang simpleng layup ay nagiging mahirap dahil sa kanyang wingspan at timing sa shot blocking. At dito ngayon papasok ang pinakamalaking adjustment na kailangan gawin ng Thunder sa Game 2. Kailangan nilang humanap ng paraan kung paano mapapagod si Wembanyama at kung paano siya ilalayo sa paint area. Posibleng gumamit sila ng mas maraming pick and roll plays para mapilit siyang lumabas sa depensa at magkaroon ng mas malaking driving lanes sina Shai Gilgeous-Alexander at Jalen Williams. At speaking of Shai Gilgeous-Alexander, isa ito sa pinaka-exciting na dapat nating abangan sa Game 2 dahil alam nating bihirang magkaroon ng sunod-sunod na hindi magandang laro si Shai. Sa Game 1 ay halatang nahirapan siyang makahanap ng rhythm dahil sa haba at switching defense ng Spurs. Pero kilala natin si Shai bilang isa sa pinaka-elite isolation scorers sa NBA at siguradong may adjustment siyang ilalabas ngayong laban. Posibleng mas maging agresibo siya sa pag-atake sa first quarter pa lamang para makuha agad ang kanyang kumpiyansa. Kapag naging mainit si Shai ng maaga, malaking problema iyon para sa Spurs dahil mas mag-o-open ang spacing para sa shooters ng Thunder. Isa rin sa mga dapat bantayan ay si Chet Holmgren dahil magkakaroon siya ng napakalaking responsibilidad sa laban na ito. Hindi lamang siya kailangang tumulong sa pagbantay kay Wembanyama, kailangan din niyang magbigay ng scoring at rebounding support para sa Thunder. Sa Game 1 kasi ay medyo na-outmuscle ang Thunder sa ilalim at isa iyon sa malaking dahilan kung bakit maraming second chance opportunities ang Spurs. At kapag pinag-usapan natin ang second chance points, dito lalong naging lamang ang Spurs. Maraming offensive rebounds ang nakuha ng San Antonio at halos bawat extra possession ay naging mahalagang puntos. Kaya isa sa pinakamahalagang adjustment ng Thunder ay ang pagiging mas physical nila sa ilalim. Sa panig naman ng Spurs, malaking usapan pa rin ang injury report ni De'Aaron Fox. Sa mga huling ulat, questionable pa rin siya dahil sa ankle issue. Kapag makalaro siya, siguradong malaking boost ito sa Spurs dahil madadagdagan ang kanilang speed at shot creation. Kapag healthy si Fox, nagiging mas mabilis ang transition offense ng Spurs at mas nagiging dangerous sila sa fast break situations. Pero kahit hindi siya 100%, ipinakita naman ng Spurs sa Game 1 na marami silang pwedeng maging bayani. Isa na rito ang batang guard na si Dylan Harper na nagbigay ng malaking energy at confidence mula sa bench. Hindi siya natakot sa playoff atmosphere at ilang beses siyang gumawa ng mahahalagang plays sa crucial moments. At isa rin sa pinakamagandang panoorin sa seryeng ito ay ang coaching battle. Makikita natin kung paano nag-a-adjust ang dalawang coaching staff sa bawat quarter. Sa playoff basketball kasi, hindi sapat ang talent lamang. Kailangan mong maging matalino sa adjustments, rotations, at timing ng substitutions. Sa Game 1 halimbawa, nakita natin kung paano nag-adjust ang Spurs sa depensa kay Shai. Madalas silang magpadala ng second defender at pilitin siyang ipasa ang bola. Kaya sa Game 2, posibleng mas gumamit ang Thunder ng off-ball actions para mapalaya si Shai sa depensa. Exciting din panoorin ang labanan sa 3-point shooting. Ang Thunder ay isa sa mga koponang kayang uminit mula sa labas anumang oras.
Kapag nagsimula silang makapasok ng sunod-sunod mula sa tres, napakahirap nilang habulin dahil sobrang bilis nilang makakuha ng momentum. Pero sa Spurs naman, hindi rin sila basta-basta dahil napakahusay nilang magkontrol ng pace. Kapag nais nilang pabagalin ang laro at gawing half-court basketball ang laban, nagiging advantage iyon para sa kanila, lalo na dahil sa laki ni Wembanyama at ng kanilang front court. Isa pang exciting na bagay na dapat bantayan ay ang energy ng home crowd sa Oklahoma City. Kilala ang OKC fans bilang isa sa pinakamaingay at pinaka-passionate na crowd sa NBA playoffs. Kapag nagsimulang magkaroon ng momentum ang Thunder, siguradong magiging napakalaking factor ng crowd noise sa momentum ng laro. At syempre, hindi mawawala ang pressure factor sa Game 2 dahil para sa Thunder, halos must-win game na ito. Kapag natalo sila at naging 0-2 ang serye bago pumunta sa San Antonio, sobrang hirap nang bumalik lalo na laban sa isang batang koponan na puno ng kumpiyansa. Pero para naman sa Spurs, alam nilang ito na ang pagkakataon para mas lalo nilang kontrolin ang serye. Kapag nakuha nila ang Game 2 sa road, posibleng magkaroon sila ng malaking psychological advantage. Isa rin sa mga dapat bantayan ay kung sino ang magiging X-factor sa laban na ito. Sa Thunder, maaring si Alex Caruso ulit ang magbigay ng malaking impact dahil sa kanyang depensa, hustle plays, at timely shooting. Habang sa Spurs naman, maaring isa kina Devin Vassell o Keldon Johnson ang sumabog offensively kapag masyadong nag-focus ang depensa kay Wembanyama. At syempre, hindi rin mawawala ang fast break battle. Parehong batang koponan ito kaya parehong gustong tumakbo sa open court. Kaya mahalaga ang turnover sa laban na ito dahil bawat maling pasa ay maaaring maging mabilis na puntos sa kabilang side. Habang tumatagal ang serye, mas lalong nagiging personal at physical ang bawat laro. Kaya asahan natin na mas magiging intense pa ang depensa, mas magiging pisikalan ang rebounding battle, at mas magiging emosyonal ang bawat possession. Sa kabuuan mga kabasketball, mukhang isa na naman itong classic playoff battle na puno ng drama, superstar performances, adjustments, clutch moments, at matinding pressure. Ito ang klase ng serye na posibleng maalala natin sa mga susunod na taon bilang simula ng bagong rivalry sa NBA. Dahil sa isang panig ay naroroon ang future MVP caliber superstar na si Shai Gilgeous-Alexander, habang sa kabilang panig naman ay naroroon ang generational talent na si Victor Wembanyama. Parehong batang leader, parehong gutom manalo, at parehong gustong dalhin ang kanilang koponan sa NBA Finals. Kaya kung ikaw ay NBA fan, siguradong hindi mo dapat palampasin ang Game 2 ng Thunder at Spurs dahil posible itong maging isa na namang instant classic playoff game na puno ng excitement mula umpisa hanggang dulo. Sino sa tingin nyo ang kukuha sa Game 2 mga kaibigan?